My topic is, paki-next pa po. Ayan. Pakibasa na ako ng bulong pero malakas. Hina. Bulong na. Isa pa. Laksan po natin. The mercifulness and graciousness of God. Tinagalog ko lang para maintindihan nung katulad ko kasi nung ganyang edad ako. Ano ba yung mercifulness at yung graciousness na yan? Kaya nilagyan ko ng Tagalog para medyo maintindihan. Ano? So, ang ating topic for today is i-relate natin yung title na yan dito. Okay, i-relate natin siya. Ano yung mercifulness ng Panginoon? Ano yung graciousness niya? Anong relationship niyan sa no other name but Jesus? Okay. So, next slide po tayo. Sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5, basahin po muna natin. As for you, you were dead in your transgressions and sins. So, patay daw tayo sa ating mga kasalanan, mga pinagagawa natin. Which is in verse 2, sabi diyan, you used to live when you followed the ways of this world. Sino ang mga youth dito, ang hanggang ngayon, yun pa rin ang buhay niya, yung ano yung uso sa mundo. Siyempre, walang magtataas ng kamay. Kaya hindi sana kayo yun. No? So, i-define natin yan. Kasi lahat tayo gusto natin yung salita nyo. Hindi, mga mundo, hindi ko na ginagawa yan. Pero mamaya, tingnan natin, baka ganun naman, ano? And the ruler of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of ourselves. Sinabi na ni Pastor yan kagabi. Diba? Nakasarili tayo, sabi niya. Gusto natin, puro me. Hindi ko lang alam, hindi ko narinig kung wala kasi ako dito. Hindi ko narinig kung nasabi niya yung deserving of wrath. Nabanggit ba? This is what we deserve. Can any one of you, ano ang ibig sabihin ng wrath? Puot. By facial expression, patingin nga, ano yung wrath? Ang sasaya naman ng wrath nyo, nakagaling. Ano yung wrath? Pag galit na galit ka, ha? Ano yung tsura ng wrath? Sige nga, tingnan ko nga. 1, 2, 3, smile. Wala, nakangiti talaga eh. Diba? Minsan hindi natin alam ba, ano ba yung wrath? Kasi nakikita natin sa wrath, anger lang yung, galit lang siya. It's normal. Pero yung wrath, hindi mo alam eh. Hindi mo ma-define. Hindi natin maintindihan na ang Diyos, galit talaga siya sa kasalanan. Seryoso siya na galit siya sa kasalanan. Ayaw talaga niya ng kasalanan. Hindi siya yung Diyos na, may konting kasalanan, sige, pwede na. Hindi siya ganun na Diyos. Galit siya. Wrath. We are deserving of wrath. But because of His love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ, which already was defined yesterday, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Sabi ng Panginoon. So, next slide po. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Tingnan muna natin, bakit ba siya galit sa kasalanan? Bakit siya galit sa kasalanan? Next slide po. Next po, next. If we go back to Genesis chapter 3, yan yung simula, bakit galit ang Panginoon. Ayaw niya ng kasalanan. In chapter 3, verse 3, sabi niya, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, sinabi pa talaga ng Diyos na Ama natin, you must not eat from any tree in the garden. Sinabi pa talaga yun. Huwag kayong kakain ng prutas na yun na nag-iisa. Sinabi ba niya? Yung mga nagbasa ng Biblia? May nabanggit ba siya sa kanila na huwag kakain? A woman said to the serpent, well, sabi ni God, pwede daw tayong kumain ng kahit ano. Pero sinabi nga niya na huwag tayo kakain ng nasa gitna na garden, na puno. And you must not touch it or we will die.
So sinabi ng babae kay serpent, oo, totoo, sinabi ng Diyos natin yun. Huwag kakain. Kahit ano pwedeng kainin, basta huwag lang kahit hawakan na. Huwag sabi niya. Tapos sabi ni Satanas, you will not certainly die. Hindi! Hindi totoo yun. Si God? Pero na ito, dadamot ba siya? For God knows that when you eat from it, pag kinain mo, mabubuksan yung mata mo, you will be like God, knowing good and evil. Nung bata ako, hindi ko maintindihan ano yung knowing good. Malalaman mo ang tama at mali. Hindi maganda yun, di ba? Kung alam mo na yung tanongan, hindi mo gagawin. Correct? Pero hindi pala yun ang definition niyan. But mamaya sasabihin natin, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, masarap. Parang masarap pala yung prutas na yon. Naniniwala ba kayo na yan yun? Toto? Sino naniniwala dito? Taas ang paa. Naniniwala ba kayo na yan yun? Sipin yung mabuti yan. Siya na ba yan? Hindi pa yan. Hindi pa yan yung form niya eh. And the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. Sinong unang kumain? Hindi yung lalaki. Yung babae. Pasaway, Delikado tayo dito. She took some and ate it. She also gave some to her husband. Sinusulan niya. Binigay niya pa yung sawa niya. At yung husband niya naman, wala man lang patanong-tanong, bigla na lang kinain din. Naki-join din yung husband. Balang araw kung may asawa kayo, sinusulan kayo ni misis. Ganun lang din. Away tayo mamaya. Kainin mo to. Ganun ba? Then the eyes of both of them were nabuksan or open. And they realized they were naked. Na-realize nila, hubad pala sila. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Tahi sila ngayon ng damit at tinignan nila, ay dapat coveran ko, hindi pa natin alam bakit kailangan coveran. Ano yung coveran nila? Next slide po. So ang issue po dyan is si Taning, sinasabi niya na hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Hindi totoo yun. Ang totoo yung sinabi ko. Yung belief ko, ang totoo, yung belief niya, hindi totoo yun. Although Diyos mo siya. Sabi niya. So next slide po. Ganon din po tayo. Knowing good what is evil, diniktahan na natin ngayon ano ba ang tama at mali. Dinidikta na natin. Nakita niyo yan? Ang tama ay when your parents are hugging you. That's good. When your grandparents are kissing you. Good grandparents sila. Although, sasabihin ng grandparents, dahil pangarap mo, kastoy-kastoy. Parents are hugging you. Pero, sasabihin ng mag-asawa, mag-divorce na kami, anak. Yeah? Friends holding hands. Wow. Tapos may chichismis mo yung kapit-bahay ng friends mo. You dictated. Sinabi natin na ito yung good. Ito yung good. Okay? Ito, ano po? Meron pa ba to? Gusto pa ba to? Dinikta natin na yan yung good eh. Ito, dinikta ba natin? Sino gumagawa na ito? Dinikta natin na yan yung good? O ito? Ito ba to? Ito yung good, di ba? Pag may fans yung babae, ayos yan. Pag busog, ayos yan. Ito. Money is love. I love money. Sino? Oh, yes daw. We know what's good. Tayo na ang nag-dictate ng what is good and evil. Sinabi na sa Satanas, sinungaling si God at naniwala tayo. Hindi, mas tama ako. Ganun na tayo ngayon. Yun yung kalagayan natin. That is why, sino ba naman ang tao? Magulang nyo nga eh. Pag hindi nyo sinunod, nagagalit sa inyo. Correct? Pag kayo ang tama at yung magulang nyo ay mali, sino nagagalit? Magalit yung magulang nyo sa inyo. Yung Diyos pa kaya? Ikaw na, inasum mo na ikaw na yung Diyos, mas matalino ka sa Kanya. Kaya siya galit.
seryoso yung sin na yan sa Panginoon. So next slide po. That's why, kung pansinin nyo sa Genesis 3:14, so the Lord God said to the serpent, sabi niya, because you have done this, ang una niyang kinurse is yung serpent. Yung serpent is a fallen angel. Dati na siyang na-curse sa langit, pinupunta siya sa earth. Ngayon, kinurse na naman siya, second time. Twice na. Tigas talaga ng ulo ng serpent na. Cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Now, doon na tayo sa merciful and graciousness of God. Ito yung pinakauna. Pag galit na galit yung nanay nyo sa inyo, palo. No? Palo. Sabihin niyo, huwag mo nang ulitin. Mamaya, palo ulit. Ulitin. Puro ganon. Puro rules. Puro commands. Sa Panginoon, although galit na galit siya sa tao, sinabi niya yan. We will explain this. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his hip. Ang hirap ay bibigyan. Right? But if you look at the picture, tingnan nyo, sabi dyan, proto-evangelium, ano yung paa yan? Kay Christ? Sure kayo? Doon sa tatlong cross, siya yan? Sino to? Si Satan. Kailan nangyari yan? Ilang taon nang mula Genesis papunta dito? Alam niyo ba? Pakitawagan nga anong idea nila, ano katagal yan? Ilang thousands of years ang lumipas dyan. But then, because merciful ang ating Diyos at kahit may galit na galit siya, we are deserving of wrath, sinabi niya pa rin to during His anger, sinabi niya pa rin yan. Na magpapadala ako ng Savior, antayin nyo, balang araw, at ililigtas may salvation sa pamamagitan ng Savior natin. This is now Proto-Evangelium, first, and Evangelium, good news. Or, tinatawag na Gospel. Pag sinabing Gospel, good news, yan yung pinakaunang may good news na nangyari. Agad-agad, during His anger, His wrath, sinabi niya kaagad, okay, ka-curse kita, Satanas, pero may papadala ako na magka-crush ng ano mo. Next slide po. It could have been na wala na lang sana yung Savior na ipapadala. Katulad ng mga fallen angels, nung dinala ni Taning dito na mga kampon niya, wala na lang sana ang kapatawaran na bibigay ang Panginoon sa kasalanan natin, kundi katulad na lang nung ni Satanas na nag-aantay na lang ng final destination niya, which is hell. Wala nang forgiveness of sin. It could have been ganun na lang yung case. Correct? Sana ganun na lang nangyari sa atin. Pero hindi. Nagpadala pa rin siya, nagsabi siya ng promise na ito pa rin yung pwede natin parang yung wrath ko ma-appease, mawala yung galit ko. Next po, next slide. And then sinabi niya yan to the woman. Pansinin niyo yung laging sinasabi, woman, hindi Eve. Diba? To the woman, He said, I will make your pains in childbearing very severe. Madodoble, triple yung sakit, masakit na, dadagdagan ko pa. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband. Totoo ba to? And he will rule over you. Totoo ba yan? Your desire will be for your husband. Hindi yung alahas, yung pera. Hindi yung magandang wedding ring. To Adam, He said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, yung mga boys, mga lalaki, ngayon na maaarte sa trabaho, ayan yun, sinasabi ng Panginoon, no? Through painful toil, you will eat
food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. May curse pa din siyang binigay. Kaya yung mga lalaki, daming lalaki ngayon, na when they find jobs, very difficult. Kasi nababad sila sa init ng 2 hours. Hindi gumana yung glutathione Ayaw ng ganong trabaho, ng hard work. Yun nga, sinabi na nga ng Diyos, yun ang pupunta mo. Yung babae, yung desire niya para sa lalaki, ang desire ng babae, there, we are a strong woman, independent woman. Sinabi ng Diyos Diba? Tayo, gusto natin tayo magdikta what is good and what is right. Correct? Yun ang gusto natin. Now, kung pansinin ninyo, dito parang pinangalanan ni Adam, yung kanyang asawa. Ang tawag niya na ay Eve. Because ang meaning ng Eve is the, pakilakas nga, sa panga, titignan ko lang kung humihilik na kayo. Ising pa. Bakit kaya hindi na lang Maria ang tinawag niya? Bakit kaya hindi na lang, ano pangalan? Ito yung pangalan ng babae? Tintin. Bakit kaya? Ba't Eve? Bakit inassume niya na mother of all living yung pangalan? Balik ka po ng 2 slide. Yan. I will put enmity between you and the woman. Magkakaroon ng away yan, ng gera. At yung anak ng woman at yung anak ng Satan, si Satan, yung mga kampon niya, ay magkakaroon ng labanan. And finally, may final blow. Si Adam, nung time na yon, he firmly believed yung sinabi ng Diyos na yun. Naniniwala ako sa sinabi ni God na magdarating, may darating. At yung maglalaban na yun ay galing sa seed nung woman, ng asawa ko. Kaya ang ipapangalan ko sa asawa ko ay Eve. Because I believe na darating si Christ through Eve. Kaya Eve ang pangalan niya, hindi Maria, hindi Tintin. Kasi he believed, naniwala si Adam. Kaya sa sinabi ng Diyos na yung ipapadala ay galing sa seed ng woman. Hindi yan. Bakit yun? Next po. Next 2 slide. Isa pa po. Yan. And then the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Second, mercy and grace. Naawa pa rin siya at sinabi niya na magpapadala at galit pa rin ang Diyos. At during the time na hindi pa pinadala yung the one, yung anak ng woman na magpapatay dun sa anak ng serpent, ito muna yung pinagawa ng Diyos sa atin. Naawa siya, may awa pa rin siya. And to that point, hindi niya na dyan, bakit yung generation na yun, napunta sa impyerno at yung panahon na lang pag dumating na yung Messiah, yung chosen one na magsisave sa atin, doon pa lang tayo mapapatawad. Pero hindi, sabi niya pa din, sige, habang wala pa yun, ginawa niya muna itong skin. Dinihisan niya muna sila. Yung dating idea nila na yun ang magsasalba sa kanila, yung gamit nila na fig leaves, tinanggal ng Diyos, hindi yan tama, hindi ko yan tinatanggap, ito yung tatanggapin ko. Tinuro niya paano katayin yung hayop. Tinuro, dinemonstrate niya sa kanila. Ito yung gusto ko na mangyari. Ganito yung way, ayaw ko ng dahon. Gusto ko ito. Ito yung gusto ko na way. Para ma-appease yung galit ko sa inyo. Habang wala pa yung Messiah. So diyan nagsimula kung bakit sa Old Testament, ang daming may sacrificial system na tawag. Kaya sacrifice nila yung mga hayop. At marami yan. Pwede, kahit mahirap ka, walang lusot yan. Pag mahirap ka, down. May mga ganun yan. Hanggang goat, hanggang sa ox, malalaking baka. So depende sa yaman mo, walang mayaman, walang mahirap. Yan yung way, yung sinabi niya. Halinaw po ba? Next po. So babalik tayo dun sa
Bakit kaya ganun siya ka-demanding? Kasi very strict ang Diyos Ama natin. Sinabi niya kasi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Nung kinain ni Adam yung anong sabi ng Panginoon, pag kinain mo yan, surely mamamatay ka. At ang kabayaran kabayaran ng kasalanan na ginawa mo, yung kamatayan na yon, patay na ako sa paningin mo, ayoko na ng relasyon sa'yo, galit na ako sa'yo. Okay? Kaya pag sinasabi natin, friend ko si bro, yan, yung totoo, hindi yun. Galit siya sa'yo, galit siya sa atin. Okay? Pansinin ninyo, anong wages? Yung picture na yon, saya-saya, no? Pag nagsahod ka, di ba, Tagalog, sahod wages. Pag nagsahod ka, binigyan ka dahil sa pagod mo, saya-saya mo, may pera. Pero tingnan nyo rito, hindi penalty yung debt. Sahod siya. Kung busy-busy kayo ngayon, sa pag-i-enjoy sa mundo na to, may sahod yun, may kapalit. Ang kapalit nun ay debt. Lahat tayo deserving of debt. Yun ang sinasabi ng Diyos natin. Hindi siya nakikipaglaro, hindi siya nakikipagpiruan, hindi niya binababawan yung statement niya. Yan talaga ang pupuntahan mo kapag ayaw mo sa akin. Next slide po. Yan. Dahil siya ay just na God. May justice system siyang tinatawag. Isa sa katangian ng Panginoon ay just siya na God. At sinasabi niya na hindi kita pwedeng patawarin basta-basta, kailangan may kapalit. Kaya nga niya pinatay yung sheep. Perfect na sheep ang pinatay niya, walang bahid, walang dumi. Yun ang dinemonstrate niya, gusto ko perfect yung papatayin mo. So, meron siyang dinedemand. Bakit siya nagdedemand? Siyempre, judge siya siya creator Kapag ikaw gumawa ng ito, at gusto kong basagin to, may karapatan ba ako kasi ako gumawa nito? Meron pag-aari ko to Di ba? It makes sense. Siya ang masusunod sa terms niya. Unlike kapag yung tao, ang judge, pwede mong padulasin ng konti yung 1 milyon, ay absuelto ka na sa plaso mo. Correct? Merong sariling definition ng man. Siya nag-define ng good and evil. Sabi nga natin kanina. So, merong konting lusot sa justice system. Pero sa Panginoon, death ang kapalit. So, balik po tayo ngayon. Dahil dinidemand ng Panginoon ay justice sa kasalanan. Sinabi niya na kailangan may mamatay. Ipapadala ko balang araw kung sino yun. Next po na slide. Kaya nga niya, sabi niya, yun, may offspring na dadating. Sino yun? Lahat tayo sasabihin natin, ay si Jesus yun. Pero pag Muslim nagtatapik dito, sino sasabihin niya? Allah. O pag yung Buddhist nagtatapik dito, sino sasabihin niya? O. Kapag INC, ibang religion, ang sasabihin, gagamitin mo rito, sino sasabihin nila? Iba. So how can you be so sure ngayon na si Jesus nga yan? Awa ang Diyos sa atin, papadala ko itong offspring. Si Jesus nga yun. Noong Old Testament, hindi pa nila alam kung sino yung papadala. Okay? Kaya nga hanggang ngayon, meron pa rin conflict sa mga Hudyo. Sabi nila, dadating pa lang yung Messiah Hindi pa daw dumadating. So marami tayong kanya-kanyang definition. Sino ba itong Messiah na darating na ito? Until now, meron pa rin debate dyan. Pero tignan natin sa pamamagitan ng... Sino may sa mathematics dito? Yan. Mga magagaling sa math. Tignan nga natin kung naintindihan nyo ito. Ha? Ayun. Math teacher ba ito? Siguro alam niya ito. Next po, next slide. Yan. Toss coin. Alam niyo yung toss coin? Okay. Alam niyo yung salitang probability? Ha? Ano ang probability na mag-land yung head at ano yung probability na mag-land yung tail? 50%. 50%? Alam mo ba, ilan lang magaling sa math? Ang dami kayong magaling sa math. 50% chance
sa dalawang triad. Correct? Oh, next slide. Maraming prophecy, 300 na prophecy, minimum ang kailangan, ang na-fulfill technically nung chosen one na ito. Titingnan natin yung probability na pwede niyang ma-fulfill yung isa. Correct? Naintindihan yung probability, di ba? Tingnan natin kung ma-fulfill ba ni Jesus Christ yung isang probability, yung isang possibility na siya nga yung Messiah. Isa lang. Gaano kadami kayang probability yun? Tingnan natin. Ito, dami oh. Daming verses niyan. Hindi ko lang ginum out ko na. Next slide po. Yun. Approximately 700 BC, the prophet Micah named the tiny village of Bethlehem as the birthplace. Kung saan ipapanganak yung Messiah, sinabi ni prophet Micah. Nasa Bethlehem yun, ang liit ng Bethlehem. Out of many countries, ang daming area doon sa land nila, yung Bethlehem na maliit. Sabi niya. Ang probability nun is, ang possibility na yung Messiah may panganak sa Bethlehem, 1:5. 5 na 0. 1 in 100,000 chance. Medyo, pwede siguro, Lord. Maraming makaka-fulfill niyan. Maraming pwedeng Jesus o Messiah na may papanganak sa Bethlehem. Kasi 1 in 100,000, ito ng population natin. Bawa na lang, 10 billion. Maganda, ang laki ng chance, di ba? Okay. Next po. In the 5th century BC, a prophet named Zechariah declared that the Messiah would be betrayed for the price of a slave. 30 pieces of silver. Sabi ni Zechariah, yung ibibigay, ibebenta si Jesus na 30 pieces of silver. Ang dami naman pwedeng pera na number. 30 pieces talaga, exact sinabi niya. According to the Jewish law, and also that this money would be used to buy a burial ground for Jerusalem's poor foreigners. Bible writers and secular historians both record 30 pieces of silver na ibenta si Jesus. So, nangyari na yung 1 to 100 chance na probability na pinanganak siya sa Bethlehem, nangyari pa itong pieces of silver. Ilan ang probability nito? 10 raised to 11. 1 in how many? Zillion. Hindi ko alam anong term na yung 11 na 0. 1 chance in how many? Kulang na yung populasyon para maabot yan. Dalawa na yun. Dalawa pa lang yun na na-fulfill niya. So, wala nang ibang Diyos na pwedeng mag-fulfill nun. Wala nang ibang nag-claim na Diyos na nag-fulfill nun. Maliban kay Jesus Christ. Dalawa pa lang. 300 yan. Minimum na na-fulfill niya. Isa pa nga. Try pa tayo ng isa. Prophet Isaiah foretold that a conqueror named Cyrus would destroy seemingly impregnable Babylon and subdue Egypt along with most of the rest of the known world. This same one said Isaiah would decide to let the Jewish exiles in his territory to go free without any payment of ransom. Isaiah made this prophecy 150 years before Cyrus was born, 180 years before Cyrus performed any of these feats, and he did eventually perform them all, and 80 years before the Jews were taken into exile. Ang fulfillment naman, mas mahaba pa na naman. So, hindi pa ba tayo sure kung sino mang relihiyon ang nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos? Hindi siya yung Savior, hindi siya yung Messiah? By mathematics, hindi pa ba tayo sure na siya yun? Probability na siya yun? So kahit sabihin ng ibang relihiyon sa inyo, hindi, prophet lang si Jesus, hindi siya Diyos. Ang daming assurance na siya. Wala nang ibang Savior, siya. So yung pinapadala ni God, papadala ni God the Father, sabi niya, I will send someone. Siya yun, sure na siya. Pinakita niya yung prophecy na si Christ na yun. Okay? So next po, kaya sinasabi ni Jesus sa John 14:6, ako yung way, wala nang iba. Ang dami pang ibang method na pwedeng gamitin to prove that I am the God, I am the Messiah. Marami pang iba. I am the way, the truth, and the life. Wala nang ibang pwede na pumunta. Kaya pag sinabi sa inyo, magbasa ka, ay magdasal ka, gamit si Pedro Calungsod, sorry to say,
Hindi siya ang way. Mag-alay ka ng kaya ganito. Hindi siya ang way. Na-prove na ng Bible, si Jesus Christ lang. Pinadala siya to appease. Siya lang, sabi ni God the Father, ang mag-a-appease, magtatanggal nung wrath ko sa inyo, yung galit ko sa inyo. Siya lang. Wala nang iba. Kaya siya na-sacrifice kasi ang requirement ng forgiveness of sin is death penalty. Death, may pamatayan. So para mapatawad ang kasalanan, may papatayin. Hindi totoo na paghingi ka ng tawad sa Diyos, kahit sinong relihiyon, basta pwede lang humingi kay God kasi isa lang naman ang Diyos natin. May dinedemand yung Diyos na yun, nakapalit sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya pag sasabihin niyo, ay basta magdakaw ako mamaya, tapos hingi na lang ako ng tawad after. Sa pangalan ni Maria, pangalan ni ganito, hindi ka patatawarin ng Diyos kasi isa lang yung way na sinabi niya, ito yung way. Wala nang ibang way, ito lang. So, magkaroon tayo ng reflection. Swipe. Sinasabi nating mga Kristiyano, common sa atin, naniniwala tayo kay Jesus Christ. Tinanong ni Pastor kagabi, yes, I believe in Jesus Christ. And tinasabot ko pa nga yan, no other name, Jesus Christ lang tayo. Pero ano bang ibig sabihin nung you believe in Jesus Christ? Tanong ko yan nung bata ako. Ano ba yung believe in Jesus Christ? Kasi alam kong definition ng believe in Jesus Christ, naniniwala ako na nag-exist siya. I believe na totoo siya. Kayo ba ganun din? Naniniwala kayo na nag-exist si Jesus Christ? Sapat na yun? That's why magkaroon tayo ng reflection. Ito ba naawa ang Panginoon sa atin? Naging gracious siya. Papadala niya itong son niya na siya lang ang pwedeng magligtas sa atin. Sasabihin natin, ay, naniniwala ako dun sa Diyos na yun na sinasabi ni God the Father. Siya yun, sa Jesus Christ na, I believe in it. In Him. Pero ano ibig sabihin ng maniniwala ka sa Kanya? Next slide po. Naniniwala ako kay Jesus Christ, pero sasamba ako ng konti dito sa mga to. Totoo yung sinabi nitong mga Diyos na iba eh. Ito, tatlo sila, kampi o pwede. Naniniwala ako kay Jesus Christ, na siya ang Lord ko, Diyos ko, pero naniniwala ako dun sa mga mythical na sila Zeus, gods, mythical gods. Totoo, nag-exist din sila. Yung sinabi nila, sinabi nga ni Zeus, ganito. Yun ang paniniwalaan ko. Naniniwala ako na kay Diyos, kay Jesus, at ang pagkakakilala ko sa Kanya, sobrang napakalambing na Diyos. Next slide po. Naniniwala ako kay Jesus, pero sabi ni Superman, ganito daw eh. Sabi ni Spider-Man, ganito. Sabi ng Justice League, idol na idol ko nga yan eh. Idol na idol. Idolatry. Idol ko. Ba? So, dagdagan natin yung idol na yun. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Next slide. Pero naniniwala ako sa next slide. Sa next slide, di ba AJ? Sadly. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Kailangan punasan natin si Black Nazareth. Kailangan natin si Baby Jesus. Importante yan, Baby Jesus. Kailangan alagaan. Iligtas mo yan kapag bumabaha. Meron nga, nasunog na bahay, ang una niya niligtas, si Baby Jesus. Kailangan naiwala tayo na si Birhen Maria, siya yung mag-pray tayo kay Birhen Maria. Pero naniniwala kay Jesus Christ. Kay Birhen Maria, naniniwala ako na. Kailangan bili tayo ng ngayon nangyayari na yan. Kalaspas. Diba? May mga belief system kang nilalagay. Tapos sasabihin mo, naniniwala ako kay Jesus Christ. May pero ka lang, dinadagdag mo yan. Correct? Dinadagdag natin. Next po. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Wapo kasi niya eh. Idol na idol ko ito eh. BTS. Yan. Oh. Sino yung mga K-popers dito? Naniniwala ako kay Jesus Christ, pero
Sabi ni ganito nga yung ano niya, style ng pananamit niya, okay lang to. Mag-make up ka nga dapat ng ganyan eh. Dapat maging ano tayo, naging Korean, parang yun ang culture natin kasi yun ang sikat ngayon eh. Naniwala kay Jesus Christ, pero yan. Next po. Naniniwala ako kay Jesus Christ na siya ang Lord and Savior, pero si EJ magne-next na. Naniniwala ako dito. Nabasa niya ba yan? Love is love. Walang pagkakaiba yung love, pre. High tayo dyan. Love is love. LGBT, love. Alam niyo yung LGBT, ano yung love? Love is love. Correct? Dinidefine nila yung love, na yung love ay love. Kung ano mang love yun. So yung love sa LGBT, pagbigyan mo na maoperahan, yung 9 years old na bata, matanggal yung, kung lalaki man siya, matanggal yung parts niya para maging babae siya. That is love. Yun ang definition nila ng love. Love is love. Kaya kapag nabuntis ka ng boyfriend mo, palaglag mo na lang, di pa naman tao yan eh. Kasi love is love. Okay, I believe in Jesus Christ, Lord, and may pinanood nga kami ni Mrs. eh. Talagang hawak-hawak niya yung santo. Nagmumura siya. PI nyo. PI talaga, Lord. Pipray siya. Kailangan manalo kami dito. Alam namin na mas magagaling, pare-parehas kami nananalangin sa'yo. Pero Lord, ang amin naman, hawak namin yung nanay mo. Si Birhen Maria, hawak nilang gano'n. So, may movie nun, Filipino movie. Yung bago ngayon. Hawak namin si Mary, nanay mo. Pakinggan mo yung prayer namin, ha? Kami ang mananalo. Tapos, nung nagkaroon ng cancer yung asawa niya, yung apo niya, iyak siya ng iyak. Tapos, pumunta siya sa simbahan. Sabi niya, Lord, dati naman, pinagpipray ko sa'yo, gumagana na hawak namin yung nanay mo, kaya pinapakinggan mo yung prayer namin. Ngayon, ibibigay ko na si Maria sa'yo para lang pakinggan mo yung prayer mo, tanggal yung cancer ng anak ko. Because that is good. That is true. Yun yung totoo. We defined it na yun yung totoo. Tayo, ang kasalanan natin sa Diyos. Next. Ito, sumisikat tong mga to. Yan na ito. Alam yan? May narinig yan? Si Papa Jack. Pusa, love. Ito mga to, kilala nyo? Alam nyo ba yan? Ano yan? Ang ibig sabihin yan? LGBT. They are the gay pastors. Mga Christians sila, naniniwala sila kay Christ, but they are gay. Pinapatanggal nila yung word na homosexuality sa Bible. That's why nag-create sila ng Bible na gay Bible, wala yung word na homosexuality. So they believe in Christ, na Savior si Christ, pero siksikan natin ng konting LGBT. Parang yung kay Taning. Ay, totoo ba na sinabi ni Lord na gano'n? Tapos sabi naman ni Eva, masarap nga kainin ko ah. Ano ko nga, baka pwedeng dagdagan ng konti yung sinabi nun, baka tikim sang kagat pwede na. Ganun tayo, yan. Ito, mga false prophets, mga matiting dito, pag napanood nyo sa YouTube to, sunugin nyo na yung cellphone nyo. Talagang iba ang doctrine nyo. Kala natin, yun lang, no? Ayan, no? Bro, naniniwala pa rin tayo sa swerte or malas. Meron akong napanood. Lord, sabi, ancestors help me. Kasi nag-i-slice ako ng may hinihiwa-hiwa ako. Ancestors help me na ma-produce yung recipe. Sabi sa YouTube niya, TikTok niya. Ano yan? Si Abby, yung TikToker na nagluluto-luto na tingnan. Ancestors help me. Ngayon naniniwala pa rin ba sa puso? Di ba? Nakadikit si Jesus, tapos yung pusa na gano'n na kumakaway, nakadikit. Kita niyo yan eh. Pamahiin, yung bari-bari. Kapag may nakita gano'n, naniniwala pa rin ba tayo doon? Di ba? Marami talaga tayong sin. Sa atin talaga yung blood, kaya galit na galit ang Diyos sa atin.
We do not deserve, yung sa totoo lang, His love. We deserve His wrath. Galit talaga siya. Oh, yan, yun, no. Yung teachers. Pag may sinabi si teacher, bawal dito ang ganito. Oh, susundin. Dapat pagbigyan yung mahabang book na bakla, sila. Parents nyo, yung course mo ang magsasalba sa'yo. Dapat maging matalino ka kasi para matulungan mo yung mga kapatid mo at yun lang ang importante, wala nang ibang importante. Hindi ko sinabing mali yun, pero hindi ko sinabing mali na tulungan mo yung kapatid mo, pero yun lang yung importante, may problema ako doon. Sarili mo, ikaw mismo, nagde-decide, nagdidikta, kung ano yung gusto mo, yun ang tama. Pag sinabi ng jowa mo, halimbawa lang, ano naman, hawakan mo naman yung kamay ko. Dito naman tayo wala namang mga ibang Kristiyano dito. Pwede namang palambing naman dito, isang dampi lang ng pisngi to pisngi, chicks to chicks lang. Pwede, sabi naman ng isa, naniniwala tayo doon sa belief system ng ating boyfriend o girlfriend. Yun ang totoo, hindi si Lord. Sinungaling siya. Trabaho mo, yung trabaho lang magliligtas sa'yo, hindi si Christ. Mas importante yung work. Daming may sakit na to. Priority yung work kaysa yung kingdom ng Panginoon. Seek ye first the kingdom and all this shall be added. I-add dapat sa'yo ng Panginoon yan. Hindi, unahan ko na si God kasi nagsasuffer na yung pamilya ko. Mauna na ako, unahin ko yung pera. Yan yung future. Pag nape-pressure kayo, kung sino yung mga nape-pressure, nade-depress dito. Nung una ang sarili, sakit. Pati yung sikat na mga awit, mga dami na mga sikat ngayon na mga rap song. Ano mga uso ngayon, kinakanta nyo? Ere? Selos. Ano pa? Selos. Selos? Di ba? Ang bibigat na doktrin? Selos, ere? Yun lang ang importante. Di ba? Tapos magtataka kayo, easy lang si God, hindi siya galit sa akin. Kristiyano naman ako, niniwala kay Christ. Di ba? Diyos natin yung iba na Diyos. Yun ang realidad niyan. Kiningit mo lang si Jesus Christ doon na maliit na area, pwede kang magdasal kapag malungkot ka. Pero yung ginagawa ko naman sa buhay mo, lihis na lihis sa Kanya, ginagamit mo lang yung pangalan niya. Kunyari, Kristiyano ako para hindi ako feel para pag-attend ako ng church, masaya ako. Hindi ako affected, makakapakinig ako. Pero ang totoo, paglabas mo ng church, iba naman. Ibang tao ka eh. Hindi na si Kristo ang Diyos mo, iba. Kaya nga sinabi ng title ng ating camp, wala na pong iba. Wala nang ibang law, wala nang ibang batas, wala nang ibang faith, wala nang ibang pwedeng mag-save. Sino lang? Kaya nga, babalikan natin yung next slide po. Babalikan natin yung 14:16, I am, wala na. Ako lang ang way. Wala nang ibang way. Nang naawa ang Diyos Ama, ulitin ko na naman, ang way lang na binigay niya yung Christ, pinakilala niya. Sabi nga ni Pastor kagabi, pinapakilala ng Ama yung si Jesus. Ayan, pinakilala niya. Yun lang yung way. Wala nang ibang way. Wala na yung mga pinagtitingnan natin kanina mga picture. Ang dami nun. So yung mga Diyos na yun kanina, ano sa tingin niyo ang difference nun sa Diyos natin, si Jesus? Yung ibang Diyos, walang bawa, judge, pag pinatawad ka niya, absuelto ka na sa kaso, malaya ka na. Yung Diyos natin, pwede ka ulit magnakaw, correct? Pagka pinatawad ka na niya sa kasalanan ng judge, halimbawa, pwede ka ulit magnakaw, mahuli ka ulit, patawarin ka, magnakaw ka ulit. Pero yung Diyos natin, kakaiba, si Jesus lang ang makakagawa nito. Meron siyang kapangyarihan to transform us through the Holy Spirit. Tinanong ko kay Papa, paano yung transformation na yan? Sabi niya sa akin, yung intention mo nag-iiba na. Totoo ba sa inyo yun? Nababago yung intention niyo. Dati, pag may nakita kayong 5 pesos sa lamesa ng nanay niyo, kukunin niyo yung 5 pesos. Ngayon, nung na-transform ka na, nakita mo yung 5, kinuha mo tapos parang may nagsasabi sa'yo, ayaw nga ng Diyos yan. Tapos ikaw, para ka nang nagigil. Mali niyata ka. Tulad nung sinasabi ni ate niyo kanina, ni ate TV niyo. Dati, kung pwede na lang, murang-murahin ko yung babae, sabi niya, pero nung binago ko ng Panginoon, doon sa camp na yun na pinuntahan ko, nabago yung pananaw ko, nawala yung intention, nabago yung intention ko. Sabi niya.
Okay? So, next slide po. Hebrews 12:2. Pakibasa nga, malakasan. 1, 2, 3, go. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, underline, the author. Wala nang ibang author, wala kang pwedeng idagdag sa kanya, tulad ng palapalaspas, idagdag natin. Wala nang ibang pwedeng idagdag. Kung ano yung sinulat niya, kung ano yung sinabi niya, yun lang. Yun ang ibig sabihin niya. Finisher of our faith, through the Holy Spirit, sinasanctify niya tayo to our work. Pag binago ka ng Panginoon, hindi yung, bukas mabait ka na, wala ka ng kasalanan, perfect ka na. Hindi ganun ang Christian. Ang Christian, meron pa rin yung flesh, kumakapit pa rin sa Kanya. Pero meron na yung walk, yung transformation, nagsisimula na yung sanctification through the Holy Spirit. So siya ang author. Wala nang ibang author, hindi si Muhammad, kung sino ang Buddha, sino mang Allah. Wala, siya lang ang nakakagawa niya. So next slide, sabi dyan, next po, ayan, no one has ever gone, John 3:13-18, no one has gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake, pwede natin discuss yan, pero hindi naman ngayon. In the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes, diniscuss na natin kanina kung ano yung belief. Paano, ano yung belief na yun, sinasabi ng Diyos. Everyone who believes may have eternal life. Yung totoong belief kay Christ, yung trust talaga sa salita niya, yun lang ang magpo-produce ng eternal life. Yun lang magbibigay sa iyo ng eternal life. Other than that, ibang belief na pinasok mo, hindi na yun magdadala sa iyo. Bibigay ng eternal life. For God so loved the world, yung paborito nating verse since bata, sinong di mo makamemorize ito, imposible. Lahat sa school, memorize yan. For God so loved the world that He gave His only and begotten Son, that whoever believes, sinabi ulit, will not perish but have eternal life. For God did not send His Son, which we confirm kung sino yung Son na yun, into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Siya lang ang nakapag-apis ng wrath ni God. That's why we have to believe and trust in Him, in His words only. Wala nang ibang word, wala nang ibang way. Siya lang. For God did not send His Son. Whoever believes in Him ulit is not condemned. But whoever does not believe, yung hindi maniniwala, magpapasok ng ibang doktrina sa salita ng Panginoon, stands condemned na siya already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Wala nang ibang name, Jesus Christ. Siya lang. Okay? So if you believe in Jesus Christ, you have to believe in Him na siya ang Lord and Savior, and you have to trust in His words. Ang words niya is yung Biblia. Kung ano lang ang nasa Biblia, ano lang yung sinabi niya sa Bible, yun lang ang truth, wala nang ibang truth. Okay? Next po, Acts 4:12, salvation is found. Wala nang iba, no one else. I cannot stress this enough. For there is no other name under heaven to mankind which we must be saved. Wala na. O, malinaw, wala? Malinaw na malinaw. Wala nang iba na way. Wala nang way out. Siya lang. No other name. Because in Philippians 2:9, sabi diyan, Jesus is the name. Above. Above siya sa lahat ng ito. Ang dami niyan. Kung ano man yung pinaniniwalaan ninyo, mga BTS kanina, mga picture nyo. Wala na. Siya. Jesus lang. Yung authority niya lang ang highest authority. Hindi yung authority mo. Sinabi man ni Taning sa'yo, o nung babae sa'yo, na hindi yun ang authority, agaway tayo, ang authority ay
Jesus. Kaya nga kapag sinasabi ko nga sa mga boys o pag yung girlfriend nyo nagyayaya na mag-date kayo sa ganito, sinong magpipigil? Yung girlfriend o yung boyfriend? Pag yung girlfriend nagyayaya, kaya ba ni boyfriend pigilan nyo? Kaya ba? Pagalitan? Sabihin nyo nga sa kanya, "Hoy, ayaw ng Lord yan Kagalit sa iyo, tatampo ng 1 taon yun." So, yung sinabi niya, yung salita niya, yun pa rin ang totoo. Nagtatransform tayo ng Panginoon to the Holy Spirit. Nare-realize, alam na natin yun, hindi na yun fun. So, next po, slide. So, ulitin natin yung kanina, pinanggalingan. Since we have now been justified by His blood, nabayaran na, may justice na, nabayaran na ni Christ through His death, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, kaaway niya pa lang tayo, nireconcile niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanya. Anak, wala tayong naitulong doon, wala tayong naidagdag. Wala kang pwedeng pagmalaki. Siya lang. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So next slide po, sa Ephesians chapter 2, therefore, remember, tandaan, wag kakalimutan, wag niyong kalimutan na formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision which is done in the body by human hands, sinutuli. Remember that at that time, you were separate from Christ. Excluded. Wala kayo sa citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise. Wala tayong hope. Wala na sanang magliligtas sa atin. And without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood. Si Christ lang ang pwedeng magbayad. The author, siya lang ang perfecter ng faith. So, next po, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Wala na pong iba na pwedeng gumawa niyan. Wala nang iba. Ulit-ulit ko nang sinabi. Wala nang iba. Siya lang. So next po. Last slide po, Kuya EJ. Saglit daw yan. The author and perfecter of our faith. Wala nang ibang pangalan. Christ lang. So you trust in Him, in His words. Kung ano yung sinabi niya, huwag nyo nang ipagpilitan ng sarili ninyong desires. No, siya nang binigay ng Diyos Ama sa atin, sa awa niya sa atin. So, naging gracious na siya. So, salamat po sa time, sa pakikinig. And I pray na na-serve po natin ang salita ng Panginoon. And thank you po sa time na binigay ng Panginoon sa atin.